Yes, this is the Powerful Comics Mag Channel with Chris Bacalan Podcast. This is the Sausawan. Sausawan na suka. Yan muli nagbabalik. Sausawa para sa lechong baka ng antok. Baka naman. Pagtanggal umay. Putang ina, Jack. Bakit ba tayo na umay, Chris Bacalan? Kwento mo nga masaklap nating pinagdaanan. Kasi papunta dito sa bahay, galing ng gym. Ako ay nagsuggest kay Gerald na kumain muna kami sa isang restaurant ng aking kakilalang rapper. Hindi mo na sabihin ko sino. Sorry. Oo. Hindi ko akalain na hindi pala masarap ang pagkain dun. Oh, grabe. Actually, isa yun sa mga pinaka-worst na sa restaurant experiences, no? Sobrang tagal ng service. Recent memory. Oo. Recent memory. Kasi ang simple ng in-order namin ni Je. Biro mo, lempo silog lang yun. Oo. Lempo silog. Tapos it took us 20 minutes. Oo. Hindi lang. 20 minutes nung ano na tayo. Yun na. Sinabi ko na, tagal naman yan. Oo. Diba? Pero more than, so mga 30 Oo. minutes or Baka nga 40 minutes bago na serve eh. Diba? Lempo Tapos ang silog. matindi nun, tayong dalawa lang yung nandun. Yung tayo Diba? lang. Diba? Fucked up talaga. Tapos yung lempo, puro taba lang, walang laman. Tapos yung putang Calamares. hindi ko matanggap talaga ang nipis-nipis. Yung basta, Nag-order ako ng calamares. Yung pinakamalungkot na calamares. tapos 250 pesos. 250 pesos. Hindi man lang, tapos yung naisip ko yung sausawan man lang. Di ba? Yung sweet and sour, usually yung sausawan ng calamares eh. And nakita mo yung fishball ko dyan? Oo. Tangina, wala pang 200 siguro yan eh. Di ba? Ang dami-dami na yan eh. Kaya nga eh. Tapos yung sausawan nun, parang saan ka nakakita ng calamares sausawan? Toyo mansi. Kaya nga po. Toyo mansi, calamares. So, Meron ba nun? Wala, putang Diba? ina. So, parang yung presyo niya pang beer house eh. yun siya nga lang. Okay lang sa kung may mga chicks na nag-beer house doon, 'di ba? Actually, yung menu nila pang parang pang ng pulutan sa ladies drink eh. Kaya nga. 'Di ba? Parang ganoon eh. Kasi yung itsura nun is parang club. Oo. Kala ko nga club talaga siya. Mukha siyang parang May GRO. pero tinatry nila to make it look like club na parang yung mga tugs-tugs, yung sumasayaw. Hindi, manlabo na. Pero hindi, 'di ba? Kasi Labo. yung vibe niya talaga parang dapat may sexy mga babae doon. Kahit gawin mong tugs-tugs yun na walang pupunta doon na sosyal. Siguro nagka-club na mga na mga construction worker siguro pwede. Pero pag may mga sikat, may sikat na vlogger na pumunta, or si Phoebus pumunta doon, di ko alam. Baka mapuno 'yun, 'di ba? Well, for a day. For a day. For a day siguro. Pero kung diba? walang sikat, 'di ba, parang walang pupunta. Well, kasi pwede naman kasing may pumunta, habol nila yung Ang akin sikat. lang naman doon sa mga gagawa ng mga businesses right now. I mean, hindi ako entrepreneur, pero bilang customer, ay sa naman yung serbisyo, bro. Diba? Tapos yung luto naman, dapat, kumbaga, Walang pagmamahal. Walang pagmamahal talaga. ikaw yung may-ari, dapat alam mo na gusto mong kumain doon sa putangin ng restaurant mo, di ba? Hindi mo talaga babalikan yung Diba? pinuntahan natin, no? Yung, sa lahat ng mga restaurant owners dyan, be it small or big, dapat ikaw mismo kaya mong kainin yung shit mo eh. Di ba? Kasi feeling ko yung shit na yun, malamang hindi kayang kainin ng sino mang manager, may-ari nun. Meron kaming kaibigan na nag-business siya ng restaurant. Kinuwento lang sa akin to ng wife ko eh. Kasi mas kaibigan niya yun. Actually, kaibigan na talaga yun. Saling ket-ket lang ako sa buhay nila. So, itong babae na to, na kaibigan niya, nag-franchise kasi siya ng shawarma. Basta shawarma yung tinitinda nila. Mga Turk. Parang yun ata. So, ngayon, doon sa naging successful kasi madali lang, siguro mas madali yun kaysa kaysa gumawa ka ng restaurant. Tama. 'Di ba? So dahil nagiging successful yung franchise nila, naisipan lang gumawa ng sarili ng restaurant na hindi franchise. Ang franchise kasi bro, no-brainer eh. Diba? Kumbaga parang ima-manage mo lang parang nagma-manage ka lang ng lahat ng supplies kukunin mo doon sa franchise eh. Hindi mo iisipin kung ano yung menu mo, hindi mo iisipin kung
yung mga supplier, Yung babayaran mo lang doon, yung renta mo doon sa stall, Pati ganyan. nga yung pati yung mga manggagawa, hindi ka Iti-train para sa'yo. Oo, 'di ba? Tama. So, yun. So, ang naisip nila, gumawa sila ng ng business na Japanese pa, hindi pa yung Puta, mahirap pa. 'di ba? May medyo hindi naman ang problema, hindi naman okay lang sana kung nagluluto talaga sila. Ang problema hindi sila nagluluto, hindi sila pero siguro I'm just guessing na meron lang silang lakas ng loob dahil dun sa franchise nila. Kasi successful. Oo, naging successful. Kasi parang nasa ospital ata yung pwesto eh. So, may captured market. So, ngayon, well, long story short, nalugi sila. Kasi Sa hindi nila- Japanese. tapos meron siyang may instance daw na na itong merong kaibigan kasi nag-ano sila ng vegan options, sabi niya. Tapos sabi niya, di yung mga friends namin na vegan, parang sinabi na, ito may vegan option dito, ganyan-ganyan. Sa Makati yun eh. Tapos, yung mga pumunta doon, parang, ay, masyadong greasy, ganyan, masyadong greasy. So, binanggit nung wife ko, ay, baka pwedeng bawasan yung pagiging greasy, ganyan. Tapos, Ano bang pagkakaluto? Parang di ko alam greasy daw. Hindi ko alam kung lumpia yun. Basta naging soggy daw dahil sa sobrang So, greasy. one cuisine lang. One food order lang. Hindi siya totally lahat. Hindi siguro lumpia kasi Japanese no? Wala naman. Basta merong isang na piniprito na naging greasy. Okay. Tapos binanggit yun, nagalit siya. Anong greasy? Putang ina. Ang sabi niya, hindi, sige, we'll take it off the menu. Ganun kaagad. Ganun. Well, that escalated quickly. Paano kaya bro pag yung mismong manager nung kinainan nating restaurant, hinarap natin, tapos sabi niya, ang liit nung calamares niyo, puta ka. nga di ba? Ano kaya reaction niya, di ba? Parang anong calamares to? Puta, mas malalaki pa. Kumakain ka ba ng calamares sa kanto? Ganyan ba kaninipis yung mga putang inang pusit na yan? Tol, may isa pa akong kwento, no? Meron naman kaming kasi yung wife ko nasa food and beverage yun eh. So, meron siyang isang friend din na merong tawag dito, merong restaurant din. Nagtayo yun sa sa BGC. So, medyo social. Tapos, kumakain yung mga tao, may mga friends siya na in-invite doon. Tapos, eventually, basta yung service, may mga critic siya. Kasi kala niya, kaibigan niya eh. Yung wife ko kasi parang ako yun eh. Kaya niya magsabi ng mga bagay-bagay na ganyan. Na usually kinakahiya na, para majajay ako. Straightforward. Oo, diba? Ganun yun. Mas malala pa sa akin yun eh. Pero siya, hindi naman kung sino-sino lang. Yung mga kala niya, tatantsahin niya na may intindihan, diba? Na medyo close. Diba? So, yung isang lalaki na yon, chef siya eh. Di sinabihan niya, no? Okay, ganito. May mga yung service at saka basta hindi ko na maalala yung mga critique niya. Pero mostly about service. So, nung sinabi niya yon, parang okay lang, no? Okay lang. Ang nakakatawa, although parang medyo sinungitan siya ng konti. Lalaki to, Tapos next week, the following week, pinuntahan kami dun sa biglang sumulpot siya dun sa Sunday food market namin. Tapos pumunta siya dun, pumila siya dun. Tapos bumili siya ng mga donut, ng mga cake, ganyan. Sa feeling ko kaya lang siya pumunta doon para para i-critique. Parang right back at you, Len. Tapos yung basta ninitpick niya na tapos kumbaga siya lang yung nagsabi nun, ng mga ganon. Which is parang sige. So critic talaga niya yung mga donuts and cakes. Oo, ganun na ginawa. Ganun siya ka-petty. Well, siguro, sabihin natin na pero ang suspect kasi nung kasi bro, nung timing, 'di ba? Ego kasi yun eh. Minsan pag may business ka, mahirap put up ng business eh. Oo, parang talaga. blood, sweat, tears eh. Pero kailangan mo rin tanggapin yung yung honest. Kaya nga 'di ba? Like ito,
Kaya ang problema doon, okay lang sana kung may critique pero dahil doon sa aspeto na hinala namin na kaya mo lang ginawa to. So basically feeling namin dishonest yung critique niya. He just did it to get back, to hurt Len's feelings. Kaya nga. Diba? Pero kung dapat, babae ba to lalaki? Lalaki na chef, di ba? Lalaki. Oh. Dapat he could have taken the higher road na isipin na parang, kaibigan ko to si Len. Siguro she meant well. And kailangan ko sigurong i-review ulit yung services namin. Kaya nga Kasi hindi naman siya sasabihan ng ng wala-wala lang. Parang kanina yung tokmol dun sa putang inang restaurant na yun, di ba? Oo nga eh. Buisit, di ba? Ako inaalala ko lang wag pumitik si Jay kasi parang baka ma-misunderstand ng mga batang kaling na yun eh. Na parang mukhang nagagalit. Pre, duraan mo na yung tiempo. Isa pa yun. So parang sabi ko, Jay, kalma mo lang kasi hindi natin alam itong mga putang ina mga karakas na mga gangster shit. Actually, naisip ko rin yun. Naisip ko rin yun. Kaya hindi ako pag merong mali dun sa in-order ko, hindi ko na pinapabalik. Kasi yung na yun, yung place na yun, hindi siya basta-bastang place eh. Merong street cred ng konti yun eh. Na hindi naman talaga okay sa isang business. Lalo na pag ang business mo restaurant, di ba? Parang, yun ang street cred ko, yung calamares mo parang malnourished, di ba? Feeling ko gagawing yun eh. Yung mga GRO na place. Naka-setup na eh. Parang talagang GRO, baka naghihintay lang ng permit yun. Feeling ko hindi. Feeling ko hindi. Baka. Diba? Pero, maaaring tama ka. Pero kasi yung personality na nagmamanage nun, hindi siya hindi siya yung ganun, bro. Masyado siyang family man eh. Family-oriented siya eh. Diba? Speaking of born again, pare. Naalala mo ba kung bakit, nakwento ko na yata dito eh. Kung bakit nawala yung mga ST films dati sa di ba dati sandamakmak hindi ba dahil kay Manoling Morato? Hindi. Bukod kay Manoling, ang kwento sa akin kinuwento to ng pastor nung pinupuntahan kong church dati. Yun daw anak ng may-ari nung SM Cinemas. SM na rin yun siguro. Basta yung nagmamanage nung SM Cinemas, naging born again. So nung naging born again siya, nakikita niya puro mga bastos yung mga palabas, 'di ba? Trigger siya. So sabi niya parang ang pinipreach ng pastor, it is the Holy Spirit. Kasi pinagdadasal nila 'yon. Sana mawala na yung mga bold, 'di ba? Pinagdadasal daw nila sa church. Tapos ang sinagot daw ng Diyos 'yon kasi yung manager ng SM Cinemas naging born again. So dahil sa kanya, pinatanggal niya yung pagpapalabas ng mga bold sa SM. So ikaw ba naman, pelikula mo hindi papalabas sa SM nung mid-2000s. Di malulugi ka talaga. So yun yung dahilan kung bakit na-ban ito mga pelikula. Speaking of kaya nawala ang Seiko Films. Nga, hindi yung Seiko Watch. Hindi yung Seiko Wallet, kundi Seiko Films. Speaking of binaban, bro, meron sana akong gustong panoorin ng documentary film eh. Ano? Yung Lost sa Bungeros. Lost sa Bungeros? Hindi mo ba nakita yun? Hindi. Pwede ba na YouTube? YouTube natin. Ano ba yun? YouTube. Hindi na pinalabas sa putang inang Cinemalaya kasi napaka-controversial ng trailer pa lang, alam mo na. Teka. Kung sino yung mga sige, magsalita ka muna. Ito ay isang obra ng GMA at hango ito sa totoong buhay ng mga nawawalang sabongero nung pandemic. Talaga? May nawawalang sabongero? Hindi. Hindi. Bro, dami, 30 mahigit na sabongero na wala kasi usong-usong isabong nung pandemic. Oo. Si Danico David. Promote nyo yan. I-ano mo. Teka, ano yun? Pangalan? LOST. Lost sa Bungeros? Lost sa Bungeros. Yun, Lost sa Bungeros. Yan, Jimmy. Yan, binan yan sa putang inang. Hindi ko totoo mapapanood yan.
Ito, canceled. Oo nga, no. Los Sabongeros, canceled. Yung trailer, Teka. panoorin mo. Kinansela ng Cinemalaya ang scheduled screening ng GMA Public Affairs at GMA Pictures documentary na Lost Sabongeros. Ayon sa film festival, dahil yan sa security concerns. Sa halip, ang entry na Balota, starring Kapuso primetime queen Marian Rivera, ang papalit sa August 8 screening ng panoorin mo yung investigative trailer. documentary. Para, Tumatalakay Ano yung safety concern? Panoorin mo yung trailer para mag-gets Sige, mo. panoorin natin. Yung Los Sabongeros trailer. Nasaan ba? Ito? Type mo lang. Teka. Sa search bar. Ito. Yan. August 8, dapat ngayon. Merong nagpadala ng mensahe sa atin. Yung aming kaanak na nagsabong at lumaban sa derby, Hindi yan pelikula bro. hindi na namin makita. At nagulat tayo na aabot pala sa mahigit 30 yung mga tinaguriang missing sabongero na yan. Isang linggo nang hindi matuntun ang 10 lalaking nagpunta lang. Sa magkahiwalay na sabungan, nadagdagan pa at naging 34 na ang mga nawawalang sabongero sa iba't ibang bahagi ng bansa. In 1 year, Isabong gives government billions. Ibalik ko lang ang mahal namin sa buhay. Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal. Kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga malilit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Ano na kaya ang ginawa sa anak ko? Ganito kaya na pinadudugunan nila. Ibalik na lang nila yung anak ko. Pag naibalik nila yung anak ko, wala nang kaso. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko. O si A. Question kung sino-sino nilalabas sila. Biktima ba silang lahat? Gusto mo akong gumawa ng illegal acts para makuha ko yung katotohanan? Hustisya para sa lahat! Hustisya! Lalaban tayo! Lalaban! Ako yung naka-experience talaga nun. Ako yung nakakita in my own eyes. Bakit niyo piniling magsalita? Nakukonsensya ako. May farm yan Dapat yan sa torrent. na doon daw nga dinadala. Oo, saan ang ilikit nila? Dude, di ba napanood ng Buhay pa po ba ang mga nawawalang sabongero? pandemic? Sinusubaybayan namin yan. Talaga? Parang narinig ko pa, pero hindi ko na. Kasi ang chismis dyan, yung mga yan na kinidnap, mga nandadaya yan sa sabungan eh. Oh. Mga nampipilay ng manok. Kung sila yung Kristo ba tawag doon? Dumulog na Papalo ng sa manok. National Bureau of Investigation. Parang binabalian nila ng paa, ganyan. Minamanipula nila yung sabong, kumbaga. Tas yun. Kumbaga, parang monopoly lang. May mga ibang kumikita, ganyan. Basta yun ang nila, parang involved sila sa dayaan. Dayaan. Pucha. Tapos, bukod sa dayaan, Tapos dinukot yung mga dinukot sila. Bakit kaya sila dinukot? Anong Siguro alam nila yung sistema nung sabong. Kasi bro, nung pandemic, hindi lang yan, naging e-sabong yan eh. Oo, isabong. Wala pa mga, Kaya nga nawala yung isabong wala pa mga pogo yan. Ito yung fact up ngayon. Di ba tinanggal ni BBM yung mga pogo? Ano yung binabalik ngayon? E-sabong. Sabong. Hindi mo na ba itaan? Talaga? Ibabalik ang isabong? Sa news. So, kaya siya sobrang ngayon, sikat ngayon kasi tinanggal ni BBM yung pogo, tapos yung ating paagkor, ibabalik na yung putang inang isabong, tinan mo. Totoong balita to, hindi ako nagbibiro. Isabong. Magbabalik. 2024. Missing Sabongeros sa Riva. Oo nga, no. Wow. Relative decries plant. Isabong. Ito. Decries Isabong. Ito, pakinggan ninyo. Ang mga hanggang ngayon ay naghahanap pa ng kanilang mga mahal sa buhay. 30
ng mga sabungero yan Tawagan na natin si involved Nico sa David. isabong Pinatayin nyo pa. ang Gusto mo tawagan natin hanggang si ngayon Nico David? hindi Ano, pa kasi maano siya sa nakikita ano eh. Sige, at para hindi alam explain kung to. Teka. Sige. Deep dive to. Putang ina. Sana. Tawagan natin si Nico David. Kasi gusto ko malaman to, bro, kung anong issue to. Teka, wala tayong Patch in. Teka, tignan natin kung magsasalita si Nico David. Sige. Tingnan Teka, natin. tawagan natin si Nico David. Sana gising pa. So, yun yung conspiracy dyan eh. Pinalit nyo yung Pogo, babalik nyo yung isabong. Nasa na yung tatlong mahigit na lost sabongeros. Teka. Sige, magsalita ka muna. Tawagan natin si Nico David. Di ba? Sino ba may hawak ng isabong noon? Diyos ko po. Teka, tingnan natin kung ano. Hindi ko masyado Pag kasi... hindi nagsalita si Nico David, wag nating initin. Sige. Kung may nakakaalam dito na ito si Nico David. Tingnan natin kung may alam lang siya. Di ko alam kung totoong alam niya. Nico David! Hello! Nagpa-podcast kami ni Chris Bacola. Meron kaming gustong itanong sa'yo. Tama. Meron ka bang nalalaman sa revival ng isabong? Teka. Teka lang. Handa ka bang sabihin ito? Teka, nawala. Wait. Yan. Grabe to. Handa ka bang sabihin ito dito sa podcast? Yan. Kasi nakita namin yung trailer nung Lost Sabongeros na tinanggal pala, parang hindi pinalabas, kinancel. Oo, yung mga nawala, yung mga parang anong nalalaman mo sa isabong at sa mga Lost Sabongeros? Okay, so after mag-end nung term ni Duterte, teka lang, hinaan ko lang itong Yan. After mag-end ng term ni Duterte, tinanggal niya yung isabong. Tapos, nag-promise si Marcos na babalik niya yon. Kaso, ang operation lang is weekends. Okay. Yun yung kanyang, yun yung balak niya. Pero, I don't know kung he will push through with it eh. Kasi tinanggal niya yung Pogo, so kailangan mo ng additional revenue na hindi naman kasi malaki yung ambag ng Pogo eh, parang 0.1% lang ng GDP natin. So, siguro, para palitan yon and homegrown yung mga may-ari in the form of Atong Ang, ano na lang, tawag dito, mag-aano na lang sila. The devil that you know, parang ganun na lang sila. Kesa sa mga Pogo na hawak ng mga Chinese. So, ang gusto kasi malaman ni Je ngayon, Nico, bakit daw kinidnap itong mga lost sabongeros na ito? Ano lang to speculation lang to. Okay. Hindi kasi for legal purposes kasi kailangan kong sabihin yun dahil kasi nga di ba involved ako dati sa Sabong International. So, ang nangyari doon kasi sa Sabong International, doon sa Sabong na yon, merong mga nandaya doon sa Sabong. May parang may advantage yung isang manok, yung carrot na tinatawag. I'm not sure about the nomenclature nung Sabong pero may advantage yung isang manok doon in such a way na kapag daw tinamaan yung parang I don't know, pilay yung isang manok, gano'n? Parang pinipilay daw. Oo, so nung yung 40 na tao na yun, pumusta doon sa manok na may advantage. Yun. So that's it. So nanalo sila ng malaking pera, kumbaga. Oo. So syempre, nung nalaman yun and this is alleged this is alleged. Let's just be clear with that. This is alleged, this is not confirmed. Tama. Kasi, okay. Oo. So, inaano pa to na kaya daw sila nawala because nalaman yun ng mga taong dapat makaalam nun. I'm not gonna mention names. Tapos, yun, sila, ginigi sila. Nawala sila. Basically, kuntsaba nila yung pumilay. Tapos sasabihin nila, pinilay namin to, tapos tayaan nyo yung kalaban dun sa mga nawala. Oo. Exactly what happened. According to the rumors. This is alleged, bro, hindi to sure. Tama.
Kasi baka malay mo, terrorist act pala yun. Kinidnap ng Abu Sayyaf, mga ganon. Of course, we would know if yun talaga yun. Pero it happened in Sabong, but anything is possible. Ngayon, because of how influential Sabong is, no mention of names, kaya nahihirapan tayong mag-prosecute doon, okay? Okay. Because of that. Kasi sabi ko sa'yo, bro, eto, bibigyan ko kayo ng idea sa kinikita namin sa Sabong nung during election time. During the pandemic era. Kasi di ba nagsabong international ako. Nagse-share lang kami ng link, bro. Wala na kaming ibang ginagawa. Tapos sasabihin lang namin, link down below responsible gambling and all that, yada yada. So, in a month, pwede kaming umabot ng 100,000. Minimum. Grabe yan, nung pandemic, isabong. Yes, ganun siya kalakas. And we were not top tier na Sabong. Ang top tier na Sabong is yung kay Atong Ang. Okay. I'm not saying na involved sa hindi, wala. Pero siya kasi yung top tier, dito sa kaya pala siya pinatawag doon sa sa korte, sa Senate hearing, no? Nung didinig yung kaso. Eto naman, may alam ka ba kung bakit pina-cancel yung showing nung Los Sabongeros? It's in courts it could either be sub judice na yon kasi nga there are information na dapat hindi malaman or there are inflammatory doon na you could be sued for it, gets mo? By kunyari nag-involve ka sa X name na to. This is why I'm very careful in talking about this kasi this is serious matter. Literal na you are ako, matapang ako kay Lamiano kasi I know my limits. Pero dito, takot ako dyan. Literal. Kasi, malaki yung respeto ko sa industry na nun. Halimbawa, yung boss namin. I think everybody knows na si Arnie Teves yung boss namin. Si Arnie Teves. Si Teves. Okay. So, alam mo yun. And I spoke with the guy before all of this itong gulo na to nangyari sa kanya with the current administration and whatnot. Pero I'm just saying sa inyo na we are talking about people who earns millions just like that. Siguro I heard one of the owner or one of the CEO, just a big boss nung Sabong is parang 1 million an hour, parang ganon. Grabe yun. Grabe, oo. Bribe kay Sir Arnie dati. You can find this in the news ng 100 million. Yan niya. Of course, he has that amount of money. Kaya nga. Sabong is a very, very big business, bro. Like, malaki talaga siya. So, you don't fuck around with these people na yung Los Sabongeros na yan, pagka may libelous kang sinabi dyan, you are going to be persecuted until you die. Damn. Okay? Oo. Grabe, no? Yari si Mel Chanco at saka si Marian Rivera. Sila yata, sabi ni nandun daw si Marian Rivera sa movie. Sino yung yung reporter, yung lalaki? Ito mo nandun si Mel Tiangco at si Marian Rivera. These are your premier actors. Pero look, they canceled the movie. That is how big this shit is. Ang sabi, yung tawag dito, meron daw security concerns. Yan. O diba? Sabi ni Mel Chanco dun sa ano kayang security concerns yun? There are threats. Oo nga, diba? Tama. Physical, it's still threats. Ako, that is a good idea. Kasi, what if hindi naman talaga yun yung nangyari doon sa pinoportray nung What if ang nangyari talaga, mga makakaliwa yung mga nawala. So, pwede. Diba? Kung ano talaga totoong Tama. That's the idea of what the movie was going to portray. Man, sabi ko sa'yo, I can talk about, I'm even
afraid to talk about this sa channel ko. Kayo kasi, at least konti lang yung hindi masyadong marami. Oo nga eh. Kaya So baka madali tayo sa TikTok kasi tangina, di ba? Tingnan natin kung pag ginanana i-upload ko. Tingnan natin. Kasi sige, DJ. Yung nagagawin mo yung tama. But then again, this is a very sensitive matter. No? Yes. Well, GMA nasindak nga yung GMA eh. Skipin mo yun? Oh. Exactly. That's why I'm saying na sa inyo na I think walang kaya it's a great idea na yan na talagang wag na lang ipalabas yan kasi nga there might be inflammatory things na nandun na hindi natin like for example yun nga paano ko makakaliwa pala yun Well, okay. So, let's make sure na dito wala tayong inaakusahan kahit sino. Tama. Ano tayo parang it's curious lang tayo. It's just a curious thing. Kasi nakakawaw naman talaga. Actually, na-miss ko yung story na yun. Kaya nga, actually hindi ko kaya namin pinag-uusapan ni Jen. Na-miss niya yung story na yan. Kaya nire-reintroduce ko sa kanya. Hindi ko alam yung tungkol sa... Kumbaga parang napansin ko lang ng konti pero hindi ko pinagkunan ng pansin dati. Eto, tingnan mo to, Gerald. Oh. If hindi talaga sila as the rumors say na yung dayaan sa sabungan, if hindi yun yung totoo, tapos ang totoo pala ay mga NPA yung mga yan or mga makakaliwa, edi propaganda pala yan, yung movie na yan. Hindi siya totoo eh. He is trying to destroy kung sino man yung inaakusahan. Misinformation ang magiging Oo. Courts to find out the truth. Now, knowing the courts here in the country, it's going to be a very, very long and arduous battle. Na, pare, sabi ko sa'yo, baka matatanda na tayo, di pa rin tapos yan. But, malamang, pwede. Pwede mangyari yun. Ilang mag-reset yan? 6 months uli, reset uli, di isang taon na. No. And they have the money to keep that going on. Diba? Hanggang mamatay sila. Namatay na yung mga... Exactly. Yung kay Vong Navarro nga, technically, hindi pa tapos yun eh. Di ba sinasabi ni Fiscal na meron pang remedy si Cedric Lee. Cedric, and that would like what, take 10 years? 15 years? Another 15 years? Oh. As long as you have the funds here in the country, talagang lahat ng legal remedy available sa iyo. So again, karapatan naman nila na dalhin niya sa korte and that's good enough. Anyway, yun lang Nico. Thank you. Salamat. Salamat. Tumatay bigla si Chris Bacula. Ay, Chris Bacula. Sige. Babisita ka dito next time. Salamat, Nico David. Sige. Okay. Yon. Ang ating Nico David ay salamat sa kanyang mga input. Etong si Chris Bacula. Ayop ka, Chris Bacula. Tinayihan tayo ni Chris Bacula. Ano pag-uusapan natin ngayon? Sasabihin ko ngayon mag-isa. Ay, oo, yung Pogo. Ibang klase yung sa Pogo. Merong si pangalan ito, si Harry Roque, nakipagtarayan kay Rizzo Ontiveros. Nakita mo yun, Chris? Pero nawawa ko dito. Hindi ko alam kung bakit na-miss ko tong story na to. Siguro nung time na to, puro American politics ang pinapanood ko. No, wala akong alam dito sa Lost Sabongeros na to. Meron akong nakita, baka isa siya sa mga to, yung dinukot na lalaki sa pangalan nun, sa isang gas station. Iba pa yon? Oo. Yung nasa gas station tapos parang dinukot siya tapos nagsisigaw siya. Hindi ko malimutan yung sigaw niya eh. Oo. Yung sigaw niya, lalaki ka tapos ano yun sisigaw ka ng ganun.
notorious na carnapper sa Maynila, tapos umuwi siya ng Batangas yata. Oo. Tapos dinuko siya sa gas station. Tapos nakita siya, nasa Lucena na ata, basta Quezon Province na. Nung unang akala ko innocent yung guy na gagawin sa lalaking to, napaka-innocente. Kasi alam ko may work siya sa Manila Hindi ko alam kung sa restaurant pa. Yung pala, sabi ng mga polis doon sa report na yung sangkot siya doon sa mga carnapping. Pero makita mo yung yung fear, yung primal fear na putang ina, mamamatay ako nito. Dude, kahit anong yung sigaw, di ba? Kahit sinong matapang diyan pag when death faces you. Oo nga Di ba? Kahit ka nasa deathbed ka lang, bro, hindi ba nakiga ka lang sa deathbed mo sa ospital, diba? I'm sure pag alam mong malapit na yung bingit ng kamatayan, biglang matakot. Parang, I'm not yet ready. Oo, diba? Tingnan nga natin kung makita natin yung na yun. Dito yun Basta nasa kidnapped in Batangas. In carnapper, parang ganun. In Batangas. Ito yung mga pandemic days na binabalikan namin ni Je. Ano yung dapat pag-uusapan natin? Pogo. Yung mga pogo, di ba? Ito yata. Ito, man abducted. Yeah. Grabe itong na to. Ito. Sisigaw siya dyan Yun, A 25-year-old man who had been abducted from a gasoline station in Taal, Batangas was found. A 25-year-old man who... A 25-year-old man who had been abducted from a gasoline station in Taal, Batangas was found dead in Quezon Province, the police said Thursday. The Philippine National Police Regional Office 4A reported that the body of victim Eugene Del Rosario was stumbled upon along the... Dito yung simula yan, naka-ano pa siya, tapos na-realize niya na... CCTV footage recovered by investigators showed that Del Rosario got off a bus on Tuesday night and was later taken by several armed suspects on board a gray sport utility vehicle. Wala namang tinutukan ba siya dyan? Pero wala rin siya magagawa dyan. Ano makikialam dyan, bro? Oo. Kahit nandyan lang, hindi ko papakialaman yan Yung tipong mag-jowa nag-aaway, wala naman nakikialam dun. Oo nga, Diyan pa kaya, di ba? At saka, titindik ang balahibo ko dyan. Isipin mo, di ba, may lalaki, babae, nag-aaway. Wala kang nangyayari. Pag nagkakasakitan ka, hindi pinakaya. Mo na lang. Di ba? Pamag-viral. How much more ito? Mga mahigit 5 lalaki yan, biglang, di ba, hahatakin ka, papunta doon sa kotse. Pero imaginein mo yung pakiramdam niyan, no? Fear. Binubuhat ka. Fear na. Diba siguro, pwede mo sigurong ikumpara yan sa sa parang sinakmal ka ng leon. Parang ganun. No? Diba? Pero, oo nga. Pero, ang pinagkaiba nun, ito, wala pa yung sakit Sa bagay, Diba? Hinahawakan ka lang, hindi ka naman nilalapa, diba? Pero alam mo na mangyayari sa'yo Kumbaga yung psychological aspect pa lang, psychological. Ayoko maramdaman. Yung sa leon siguro kaya medyo, parang lumalaban ka pa kasi. Lumalaban ka Pero alam mo, mamamatay ka. Pero, alam mo yung pag nakakita ka ng animals na nag-aaway, alam mo parang, baka pwede pa ako mag-survive. Ay, tingin ko, hindi, tingin ko kung sa leon kasi, halimbawa, nasakmal ka na talaga. Unang-una, ang leon, sasakmalin ka sa leeg niyan So, masisira na yung spine mo, mamamatay ka muna. Diba? Hindi mo na yung, kumbaga yung agony mo, hindi ganun katagal. Pero, eto kasi, meron pang drive Idadrive ka pa kung saan liblib na lugar bago ka patayin. Oo, di ba? Oo, tama. Grabe. Pero same, you wouldn't wish din yung death by a lion. Oo naman. Or bear, di ba? Sipin mo yung wala kang laban dun Oo. Di ba? Kahit nga yung aso ko dati na Labrador Retriever yun.
napaka-sweet na aso nun. Pero pag naisip ko, pag naisipan nitong kagatin ako, wala akong magagawa eh. Makakagat at makakagat ako eh. May mga fangs siya eh. No, lalo na yung kung let's say Rottweiler yun. 'Di ba? Oo. 'Di ba yung wala na, 'di ba? Parang hindi mahihirapan ka talaga. Same pa rin yung fear, bro, pero yung dugo mas grabe sa animal eh. Paanong dugo? Kasi kakagating ka niya eh. Oo. 'Di ba? Para patayin. Unti-unti kanya papatayin eh. Which is dito sa mga tao na to, depende kung ano yung means nila. Pwede ka ng barilan sa ulo, tapos na. Or torturein. Pero sa case na to, parang feeling ko, tinorture siguro siya, no? Siguro, malamang tinorture yan dun sa ride. Oo. Dun sa ride, di ba? Sinuntok-suntok. Oo, ganyan. Kasi papalag pa yan eh. Oo. Di ba? Tapos, pero sa ganung kadaming lalaki, bro, parang mawawalan ka ng pag-asang pumalag eh. Oo. Feeling ko, ganun kadami Nakita mo yung cry for help niya, parang kahit ano pang tapang mo, parang wala eh. At saka alam niya na na mga mamamatay tao talaga yung Kasi baka, hindi ko naman, kung carnapper siya, malamang ganun din yun. Sinabi diba? sa report kasi na sangkot siya doon sa mga grupo sa kamay nilaan ng mga bukas kotse gang. Oo. Pero so alam niya kung gaano ka notorious tong mga kalaban niya. Yung misis niya kasi parang hindi siya naniniwalang yun yung work niya eh. Nung nakita ko nga yung kwento na yan, inisip ko yung mga prostitute sa Majestic eh. Oo. Na hindi alam ng mga asawa nila na yun ang work nila. Oo. Sabi mo na parang umuwi yung asawa mo, gabi-gabi sa'yo, tapos hindi mo alam kung ano yung ginawa nila, di ba? Mm-hmm. Kung ano yung, kung saan sila galing. Basta, nagre-rely ka lang kung anong sinabi niya. Like siya, sinasabi lang niya, umuwi lang ako dito tuwing weekends kasi sa Maynila, nag-work ako sa isang fast food chain. Oo. Di ba? O kaya call center. Oo, call center. Diba? Pwede sabihin ng prostitute yun, parang, baby, para sa atin naman to may pera naman, no? So, ikaw, wala kang choice kundi tanggapin niya lang kung anong nangyayari, di ba? No. Pero isipin mo yun, no? Mamamatay ka. Siya yung nagpumili ng ganong landas eh. Sabagay. Kung totoo talaga yun. Parang tayo dyan, nung diniscuss natin yung Los Sabongeros, ipinili natin yung ganong landas sa podcast natin na alam natin na walang pwedeng magtalakay niyan kasi nga delikado. Ngayon, hindi na alam kung ilalabas natin to. Pero, bahala na. It is something that is part ng society natin na may mga conspiracy shit na nangyayari. Well, di naman natin alam talaga. Kumbaga, nakabase lang tayo dun sa trailer. Tama. Ako nga, hindi ko nga alam talaga yun eh. Kung sino ba talaga. Alam natin basta, it existed. Ano yung sitwasyon ng mga panahon na yon? Ano bang kaganapan ngayon? Pero, yung Pogo kasi, kaya ako na-intriga dito kasi, di ba nawala na yung Pogo. Tinanggal yung sabong, di ba? Tinanggal yung sabong, ibinanik yung Pogo. Oo. Hindi, tinanggal yung Pogo. Tatanggalin daw. Dati may sabong. Yun. Pandemic na mamayagpag. Oo. Tapos, nakalimutan ko tanong kay Nico David, bakit tinanggal yung sabong? Oo nga, no? Sino nagpatanggal ng sabong? Duterte regime pa to, di ba? Duterte regime. Tinanggal yung sabong. Actually, nakwento niya sa akin yan. Nalimutan ko lang yung sagot. Alam ko pinagbawal yun eh. Pero kung may mga nakikinig ng live na to, i-comment nyo kung bakit tinanggal yung sabong. Tapos nung nawala yung sabong, syempre kailangan nung pag-core natin ng pagkukuha ng mga funds, nung GDP, whatever. So, itong Pogo. Pero sabi nga ni Nico David, yung Pogo, hindi naman daw ganun kalaki yung percentage na contribution niya sa GDP ng bansa. Oo. 'Di ba? So, kaya binalik yung isabong. Grabe, no? Kasi yun ang pangako ni BBM, 'di ba, doon sa zona niya. Nababalik tatanggalin yung Pogo. Hindi na dapat yung Pogo na yan. Ganun. Isabong lahat naman. ng Pogo, hindi na, kumbaga, tatanggalin na. Kasi bali-balita ngayon yan sa sa AM radio, yung pagbabalik ng sabong, isabong. Grabe, no? So, may nawalang isa, may papalit na isa. Yan yung sinabi ko na na kung alba, let's say may kukuha dito ng i-sponsor tayo, isabong.
Parang di ko kaya eh. Ano bakit? Hindi dahil dun sa sugal eh. Kasi sabong yun eh. Nakakawa ako dun sa mga manok. Ayaw mo makidnap, Jay. Yun ba yung... Oo, isa pa yun. Nalaman ko pa to, 'di ba? Kaya nga. Oh, parang let's stay out of this motherfucker. Pero kasi nung media kasi na ano sila, parang 'di ba sabi ni Nico David, parang baka kaliwa. Oo. Kasi nung pandemic nauso yung mga NPA, 'di ba? Pero ang daming NPA na sa Bongero, no? Tangina kung totoo. Or pwede rin or pwede rin lang diversion na lang. Revolution? Kasabong hayop. What's up? Kayo. Take arms, motherfucker. Mga manok ang kinukuha ninyo. Ekonomiya, no? Ekonomiya o manok. Hassle yun. Pero grabe yung manok, no? Akala ko, yung akala mo, ako, bro, nung medrep ako, pag dumadaan ako dyan sa Rojas City, tapos dadaan ng Iloilo, yung mga bayan-bayan na yun, nakita ko malalaking cockpits. Tapos dinadagsa talaga ng mga tao yan. Oo. Tapos hindi ko maintindihan. Sabi ko sa counterpart ko noon, nung ahente ko ng gamot, ba't tayo ng mga daming tao? Sabi, malaking pera dyan, pre. Diba? Sa amin din, uso yan. Yung mga tupada. Ayan, yan. Yung mga tupada, di ba? Mga, minsan, dati may nagtupada dun sa likod namin eh. Oo. Di ba? Parang, konting ano mo lang, sa gubat. Tapos, yung mga mayayaman na dumadating. Kaya nga. Di ba? Magtataka ka mo, nandito si congressman. Saka yung mga congressman, pupunta ka dun sa gubat para makipagsabong. Boca girls, yung mga, bisa ba yung mga sexy babae pa. Oh. Takot ako bila, baka kidnapin na tayo. Pero alam mo, we are treading deep, dark waters, Je. Oo. Sa topic na to. Siguro tigilan na natin. Ginagawa natin to para sa ano? Para sa ano, Je? Tigilan na natin ang ano natin. Oo, basta rabbit hole. Oo. Itong Los Sabongeros at saka yung sabong. Mga sausaw, pwede kayong magpatuloy ng rabbit hole na yan sa comment section. Oo. Diba? Free country to. Papatulan namin kayo dyan, diba? Oo. O kaya, kayo mag-research na lang kayo ng sarili nyo. Tapos, kasi sa totoo lang, honest to goodness, hindi ko talaga alam tong topic na to. Okay. Oo. Nag-deep dive tayo ng konting-konti lang. Oo. Kumbaga, we probably haven't scratched the surface. Sobrang talamak ng sugal ngayon, bro, sa Pilipinas, di ba? Nagkaroon ng Soler dyan sa malapit sa Trinoma. Soler North, hindi mo alam? Hindi. Meron. Alam ko pala. Soler North. Oh. Hindi pa yata tapos eh. Tapos na. Tapos na ba? Opening na nga eh. Ano ba? Pumunta tayo. Magsugal mag-podcast tayo doon sa Chris Bako na. Mag-slot machine doon sa Soler North. Never pa akong nakapag-casino. Mag-check-in tayo doon, uminom tayo doon, tapos magsugal tayo doon. Putang ina. Alam mo, tol, matalo lang siguro ako ng 5,000. Iyak na ako eh. Yung doktor ko na cardiologist sa... Kahit nga 1,000 lang eh. Yung doktor ko na cardiologist sa Lipa, siya pag nagkasabong siya, 500 lang daw yung ano niya, bro, yung cash niya. Oo. Pag natalo yun, wala na siya. Wala na. Oo. Pero pag nanalo yun, tuloy-tuloy pa rin siya. Hanggat hindi na uubos. Ang problema ko nun, paano pag nanalo ka ng limpak-limpak na sa lapet, di ba? Oo. Siyempre, hanap-hanapin mo yun, di ba? Kaya nga. Yun nga yung ano eh. Actually, curious akong mag-casino kasi merong yung ano tawag doon? Yung first timer na lucky charm. Ano bang tawag doon? Parang beginner's luck. Beginner's luck, 'di ba? Alam mo ba may malaking sabungan dito sa may Potrero? So malay mo pag yung first time ko, parang yung demonyo papaanuhin ka eh. Kita mo, okay, 'di ba? 'Di ba? Bakit natin di put into test yan sa sabungan diyan sa may Potrero, Malabon? Malaking cockpit yan. Bakit naman sa sabungan pa? Doon na tayo sa casino talaga. Yan kasi yung topic natin, Che. Sabagay, tas dali mo itong mga contraption mo, i-record natin yung anomalya, tas mag-imbestiga tayo sa sabungan. Baka siya tayo. Tayo yung mga document. Ano ginagawa niyo, sir? Nag-document kami ng Lost Sabongeros. Yun ngang mga pasugalan. Parang bantay sarado daw talaga yun. Yung mga pa lang yan, mga color game. Ano kaya gawin natin yun, Jen, no? Kaso, matay tayo. Ang dami natin gagawin na iba, di ba? Di ba maggagawa tayo ng mga mini documentary? Chris Bako lang. Yung Lost Sabongeros. Ayoko nun!
Ayoko nun. Natin, The Paper Trail. Pero ibang klase yung yung Los Sabongeros na. Sabi yung Pilipinas, kung iisipin mo, bro. Alam mo, feeling ko, baka sa Netflix lumabas yun. Kontrolado rin nila yung Netflix. Feeling ko kontrolado yung Netflix. Or bakit ko baka may court order. Alam mo bakit kontrolado yung Netflix? Bakit? Si Red Oliero nga nandun eh. Ano naman? Kung sino yung nandun, sino yung wala doon, di ba? Hindi mo, kasi minsan, pipiliin mo kung sino yung dapat nandun, di ba? Pero pwede mo rin sabihin na parang dapat ito nandito. So, pwede mong bayaran, pwede mong hindi bayaran. May gano'n naman talaga. Diba? So, mamimili sila, magpapasok ka ng mga material doon. Tingin mo ganun katapang ang Netflix Philippines na ipasok yun? Tingin ko yung Netflix na international, kaya nila yun. Sa Pilipinas yan eh. Pero kung hindi ko alam kung ano. Malay mo, sana doon palabas. Kasi malulugi yung GMA, gumastos sila ng yan, sigurado. Hino-hope nila ngayon, kaya nila ginagawang public itong trailer. At sa mga AM stations nila, binobroadcast nila na kinakancel. So, hopefully, umabot tayo sa Netflix level. Pero I doubt it. Kung si Nico David, very, skeptical siya dun sa ito, yung pagdidiscuss lang natin ito. Hindi naaabot dun sa ganun level yun. Kasi, parang nakikita ko yung Netflix Philippines kung ano yung level ng mga films na pinapalabas nila, hindi pa ganun ka-provocative eh. At par doon sa, yung parang, alam mo yung talagang, ay putang ina, grabe to. Parang, alam mo yun? Oo. Yung parang whistleblower shit. Wala pa tayo sa ganun level, bro. Let's see. Malay mo. Pero for sure, merong gumastos dyan na gusto niyang mabawi yung pera niya. So, gagawa siya ng paraan para mabawi yung pera. Or may mga pipigil din sa kanya na, sige, pwede mong bawain yung pera mo, pero buhay yung kapalit mo. So, parang titimbangin din niya. Hanggang nasa Pilipinas ka kasi, feeling ko, kaya nga si Teves, di ba, umalis nga siya, di ba? Si mo, umisplit siya. Sino ba yun? Si Sian Gasa. Umisplit din siya, di ba? Hanggat nasa Philippine soil ka, hindi mo pa rin talaga pwede gawin yung gusto mo eh. Yun yung kaya yung buhay na mga ganyan, sa mga illegal, sa mga sugal, dun sa mga carnapping, sa mga drugs, di ba? Parang magbubuhay hari ka for a while, pero sooner or later, it will catch up on you. Na parang, or at least, unless kahit nga di ba? Sina Escobar, diba? Died on top of the roof ng isang favela. Diba? So it caught up on him, but he lived like a king. If you live a life of crime, eventually it will catch up to you. With you. And yun yung worst na mangyayari sa'yo. Or pwede ka ring mabuhay kung very diligent ka, diba? Yung parang lahat ina-anticipate mo yung bawat galaw. May binabayaran ka, may kinakausap ka, wala kang tinatabla. Pero mahirap yun, di ba? Araw-araw, kailangan mo intindihan sino ba yung na-offend ko ngayon. Kaya nga. So, kailangan kausapin ko to para hindi siya ma-offend. Sino bang vlogger kailangan kausapin para maremedyohan to? Pag-usapan mo ako, kunwari mabait ako. Sa bagay. Sino ba ang boss ng mga vlogger? Huwag mo sabihin. Gusto ba ako lang? Anyway, yun muna. Tapusin na natin itong episode na to bago pa tayo malintingan. Makidnap. Hindi, pero wala kaming alam talaga. Ngayon, pinag-usapan na namin kasi hot topic to sa AM radio, hot topic sa YouTube, hot topic sa mga balita. Nothing more, nothing less. Okay, yeah. Diba? Masyado naman tayong halatang natatakot. Ito si Nico David, tinakot tayo. Hayop na yan eh. Hayop na! Nico daw shotgun and anyway, mga sausaw, sama-sama tayo dito, walang bibitaw. Okay. Yun muna. Paalam.